So, hello guys. Video na to. Pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na dapat yung i-consider kung balak nyo kumuha ng Cafe 400 tapos i-daily nyo. Dapat i-consider nyo is kung yung work nyo ba or kung saan nyo siya i-daily, kung may parking na maayos. Sa situation ko guys, napakasikip niya. Ito yung tsura ng parking ko. Ito yung motor natin guys. Nag-video ako kanina nung papasok. Wala palang clip, di pala naka-on yung mic. Sobrang hirap mag-park dito. Kita na naman yung tsura. Ngayon lang maluwag kasi gabi na. Pero nung papunta ako dito, naku po, parang 10 motor yung iusog ko para lang maka-parking. Yun na siya kasigit. Ayun, yun guys, yung ganang sikip. So yun yung isa sa mga dapat yung consider. Kasi dun sa pinagpa-parking ko guys, masikip. Balik ko yung scooter tapos nakay ko yung i-daily, isingit-singit yung parking yung scooter. Consider nyo yung lapat at yung haba ng Cafe 400. Lalo na kung mag-build kayo ng katulad sa akin na may top lock at may side bag. Kasi sa dapat nyo consider, medyo mahirap. Nakakapagod kasi kanina nga sabi ko, 10 motor yung inusog ko bago nakasiksik. So, kung maayos naman ang parking sa office nyo or dun sa bahay nyo, pinagpa-parkingan nyo, goods lang yung next, yung traffic. So, from scooter kayo, tapos jump kayo ng Cafe 400. Yan, ang isang adjustment mo ay sa traffic. So, singit-singit. Sa stock ang gagawin nyo kung daily, stock ng Cafe 400. There's problem kasi mahaba ang turning radius, tapos hindi naman mababa or hindi naman nakakangalay yung sitting position ng stock ng Cafe 400. Magkakaroon kayo ng problem is kung mag-build kayo ng Cafe 400 tapos hindi ka Cafe racer nyo, ano kayo po yun? Nakakangalay yung sa traffic. Kung ang build nyo is katulad lang ng scrambler, upright position, wide handlebar, walang problema sa traffic, dapat nga lang, keep in mind lang yung mga sisingitan nyo. And dito yung sa akin, malapat yung handlebar ko. So minsan sumasabit, lalo na itong side mirror, kumahaba kasi side mirror guys. Pero yung stock na Cafe 400, nakuha lang. Pagdating sa traffic, ay consider na rin yung init niya sa hita. So yung daily traffic kung gagawin nyo, wear pants na medyo makapal para hindi naramdam yung init. Kasi sa traffic, init talaga siya. Sumisingaw yung init. Tapos, kung galing ko yung mga scooter, na hindi kayo sanay mag-manual, at the-daily nyo siya, ang isa pa pinaka-nahihirapan akong adjustment, isang buong buwan bago ko siya nagamay o nasanay, ay yung clutch. Nasa matigas na side yung clutch ng Cafe 400. So, hindi ka sanay, tulad ko galing akong scooter, pero manual naman akong manual. Hindi nga lang, daily. Yun, hindi siya dapat yung consider. So, ngayon po uwi, di ganun ka-traffic. Ay, di pa pala tayo uwi. Papa-change oil din pala ako, guys. Pero kung galing ko yung scooter, medyo adjust kayo sa bigat. May additional weight, syempre. Sa ganitong traffic guys, mararamdaman nyo na yung init na kanina tinutukoy ko. At saka yung side mirror na ito, lagi akong
Ang hirap pa ako sumiksik sa mga ganyan, no? Crossover tsaka SUV sa sasakyan. Yan ako hirap kasi mataas sila. Eh mataas din ako. Nagkakatamaan ng side mirror. Pero pag mga sedan na singit na hindi. Pero pag nag-bar-end naman ako, mas madaling sumingit. Pero kasi may side mirror na ito guys. Nakita yung likod eh. Ano sa tingin nyo? Bar-end. Kasi ito, sa motor ko lang to ha. Ewan ko sa stock or sa paano nyo sa setup yung Cafe 400 nyo. Sa akin, medyo ma-vibrate kasi naka-dual disc sa harapan. Tapos, inverted yung fork. Tapos yung gulong niya pa, off-road tires na ma-vibrate. Sobrang ma-vibrate yung sa akin eh. Kung may mga nakikita naman ako, hindi naman ma-vibrate yung kanila. Yung init sa binti ng makina. Nakakaliwa ako at sa kanan ko. I'm fast as fuck, boy. At yun pa, ito ang tingin kong magiging adjustment nyo kung sanay kayo sa scooter. Sanay kayo sa 125cc, 155, 150cc. Mga bulsa nyo, lalo kung i-daily nyo. And then, ito ang dahilan kung bakit guys. Ito ang dahilan kung bakit kayo kailangan mag-ready ng malalim-lalim na bulsa. Sobrang lakas sa gas ng isang Cafe 400. Yung iba, nakukuha nila yung kanila ng 23 to 26 km per liter. Pero yung akin guys, di ko lang kung ba't hindi ko makuha yun. 13 to 15 km per liter ako dito. Ewan kung bakit. Full tank po, XCS. Okay na kayo? 9.98 It was at this moment that he knew. He fucked up. guys. Ang fuel tank capacity ng motor natin is 13 liters. Diba? Aray ko. Ang sakit guys. May iba naman guys na makakuha nilang matipid yung motor or yung unit nila, yung Cafe 400 nila. Sa akin lang naman to guys, sa motor ko. Hindi ko lang bakit. Yan, sakto magpapa-change oil tayo. Pinaplano mo mag-everyday ng Cafe 400. Maintenance. Hindi naman grabe ang maintenance dito guys. Engine oil lang talaga eh. Dadagdag na lang kayo ng isang litro. Kung sanay tayo sa 900 ml na engine oil na mga lumang motor natin, dadagdag tayo dito ng isang litro. Kasi sa Cafe 400, 2.2 or 2 liters ang engine oil niya. At mas madalas. Gawa ng air-cooled lang kasi ito. Madalas ng init ng makina. Kasi ang langis natin, isa din yun sa tumutulong magpalamig ng makina. Kaya kung daily kayo, daily traffic, daily init, mag-change oil tayo every 1,000 to 1,500 kilometers. Ay, meron pa. Chain loop. Hindi kami gumagamit ng mga chain loop talaga na may brand. Ako, ang chain loop ko is engine oil. Yun, diba, kunyari, passenger ko 2.2. May sobra sa 3 liters, may 100 ml. Yun, yung sobra yung ginagamit ko. Yung iba, sensitive sa pag-chain loop, ayaw ng use oil kasi daw madumi. Kanya-kanya naman preference yun, guys. Look! Change oil! Anong lagay? Okay naman. Magastos nga lang sa gas. Yeah. Gastos. Elf ang gamit nating